Kunin mo ang pera at umalis ka. Ngayon, si Jianjun na ang asawa ko. Liu Yao, pinagsisisihan kong nakilala kita. Salamat sa iyo dahil mayroon kang mayamang kaibigan. Kaya naging mayaman ang asawa ko, hahaha. Tianjun, may magandang balita ako sa iyo. Ano, nanalo ka sa loto? Buntis ako. Buntis, nagbibiro ka ba? Totoo, magkakaroon tayo ng sanggol. Ano, hindi ka masaya? Wala. Hindi pa ako handa. Si Tianjun, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng hindi pa handa? Tingnan mo, naghanda ako ng pera para sa dote at bahay. Ngayon, may sanggol na. Eh di gagamitin ang pera para sa bata, di ba? Ayaw mo ba sa bata? Hindi ko ayaw ang bata. Kapag may bata na, wala ng pera para sa dote. Hindi ka na rin makakabili ng alahas. Hindi naman magkasalungat, ang bata ay bata. Pwede pa rin ang kasal natin. Isang Foxwan, naiintindihan mo ba? Ngayon, ang mga magulang ko ay nagtatrabaho ng walang tigil para sa dog mo. Ngayon, may bata na. Hindi na namin kayang magbigay pa. Tianjun, hindi ko ibig sabihin iyon ako. Alam ko ang ibig mong sabihin, gusto mo lang akong ubusin, di ba? Sasabihin ko sa'yo, hindi na kami magbibigay ng alahas at dote. Kung ayaw mong magpakasal, edi huwag. Hindi na pag-usapan na ang dote at alahas. At saka, sinabi ko sa iyong gumamit ng proteksyon, ikaw. Kung hindi ako gumamit ng proteksyon, bakit hindi ka uminom ng gamot? Mukhang gusto mo lang kaming ubusin, di ba? Pero, masama sa katawan ang gamot. Dahil lang, gusto mo lang akong kontrolin gamit ang bata. Sasabihin ko sa'yo, ako yan. Hindi mo ako makokontrol. Hahaha. Huwag ka nang magalit kung may bata na. Hindi na natin pwedeng ibalik ang oras para mawala siya. Pag-usapan natin ulit. Pag-usapan. Anong pag-usapan? Wala na. Kahit ano pa, hindi na pwedeng umupa kung may bata na. Ang mga magulang mo, Ay, alam ko, gusto mo lang ang bahay namin. anong ibig mong sabihin na gusto ko ang bahay ninyo? Bago tayo ikasal, sinabi mong bibili ka. Ngayon, may bata na, saan pa kukuha ng pera para sa bahay? Hindi naman pwedeng ubusin agad ang pera para sa bahay. Zhang Baoxuan. Alam mo ba kung magkano ang nagastos sa'yo mula nang ipinanganak ka? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, lahat ng pera ay para sa bata. Saan pa kukuha ng pambili ng bahay? Pwede naman tulungan tayo ng mga magulang ko. Ang naive mo. Diapers, gatas, at mga pampaganda ng bata. Mas nakakatakot pa yung tuition fee, tutorial, at college. Paano pa kung mag-aaral sa ibang bansa? Lahat-lahat, hindi bababa sa 1 milyon. Ha? Ang laki naman. Pero hindi naman kailangan lahat yun ngayon. Bata pa tayo, kaya pa nating kumita. Kung kaya mo, edi ikaw. Ako, hindi. Pero kung wala tayong bahay, paano tayo magkakaanak? Magkano ba kayang maibibigay ng mga magulang mo? 3 taon na tayo, ang mga magulang ko, paulit-ulit na nagbigay. Mahigit 100, Nina. Nag-aalala ka sa pera ng magulang mo, sa amin hindi. Pero totoo namang malaki ang nagastos ng magulang ko. Lagi mong sinasabi na magbibigay ang magulang mo. Nasaan na? Wala namang napadala. Zhang Baoxuan, walang utang na loob ka. Ang pera ng magulang ko para sa atin yon. Hindi ka pa kontento. Anong walang utang na loob? Sinabi ng magulang mo sasagutin nila ang renta. Nasaan na? Para yun sa bahay natin. Nasaan na ang bahay? Hanggang ngayon, wala pa ring down payment. Pag nagpakasal tayo, bibili tayo. Kailan tayo magpapakasal? Zhang Baoxuan, sa estado mo ngayon. Hindi pa nga kayo kasal, gusto mo nang ubusin ang lahat sa amin. Anong ibig mong sabihin? Kung magkakaanak tayo, cancel na ang kasal. Kung walang kasal, ano na klaseng kasal yun? May trabaho pa ako bukas, matutulog na ako. Ayusin mo muna ang sinasabi mo bago matulog. Tigil na, matutulog na ako. Xuan, sabihin Montag kay Xizianion. Anong reaksyon niya? Hindi siya masaya. Paano naman hindi? Buntis ka na. Magpapakasal din naman kayo. Sabi niya, irresponsible daw na bigla akong nagbuntis at
Kahit ganito, humihingi pa rin ako ng dowry at alahas para daw patayin ang mga magulang niya. Noong hindi ka pa buntis, napag-usapan na nila ang dowry at alahas. Pagbubuntis mo pa lang, hindi na sila nagbibigay. Pag-isipan mo ng mabuti, baka sobrang pilit ko talaga. Malaking gastos ang pagpapalaki ng bata, hindi agad makakapagbigay ang magulang niya. Normal lang yon. Hindi normal. Dapat noon pa nila inihanda ang dowry at alahas. Kung walang anak, hindi na sila maghahanda. At saka, hindi maayos ang pag-ingat. Walang kasalanan si Tianjun. Sabi ni Tianjun, ipagpaliban muna ang bahay. Ibig sabihin, wala silang ibibigay kahit piso. Gusto lang nilang makinabang sayo. Yaoyaw, huwag kang masyadong masakit magsalita. Mazakit PA, tu? Ilang taon na kayong magkasama? Huwag mo nang isama ang magulang niya. Ilang beses KBA ni libre ni si Tianjun? Pero si Tianjun ngayon, ayaw niyang makipag-usap ng maayos sa akin. Kahapon, binigyan pa ako ng silent treatment, hindi man lang ako kinausap. Kitang-kita ka una. Akala niya, dahil buntis ka, kontrolado ka na niya. Hindi mo naman pwedeng dalhin ang bata sa ibang lalaki. Impossible. Ilang taon na kaming magkasama ni Tianjun. Paano niya ako gagantihan ng ganito? Maniwala ka sa kanya. Tingnan mo, paano kanya lulustayin. Tanungin ko kaya ang magulang niya, baka maawa sila sa akin. Gaya-gaya lang sila ang anak nila. Subukan mo ngayon. Hello tita, may itatanong po ako. Ano, yun? Tita, ano nang nangyari? Parang galit ka. Nagbuntis ang girlfriend ng anak ko nang hindi pa kasal. Paano ako magiging masaya? Sinabi na sa iyo ni Tianjun? Kanina pa niya sinabi sa akin. Zhang Suan, ikaw ang nagbuntis ng walang paalam. Hindi kami magbibigay ng dowry. Ano? Ako ang nagbuntis ng walang paalam? Bata ka pa, hindi ka marunong magpigil, gumawa ka ng kahihiyan. Gusto mo, anak ko ang mag-ayos ng kalokohan mo? Ako ang malandi, hindi ba anak mo ang nakabuntis sa akin? Bakit ako lang ang may kasalanan? Lalaki siya, hindi niya alam ang mga bagay-bagay. Isisisi mo pa sa iba, wala kang pagbabago. Sige, ignorante siya, wala siyang alam. Ako ang nang-akit sa kanya. Huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Pinagtatanggol ka pa nga ni Tianjun sa harap ko. Pero hindi ako magbibigay kahit piso para sa kasal ninyo. Ikaw. Hello. Ay naku. Ang taas ng presyo ng ginto ngayon. Kung ibebenta, pwedeng makapagpasimple ng kasal. Ang hina ko naman, dalawa naman dapat ang naghahanda para sa kasal. Bakit ako lang ang nag-ipon ng pera? Hoy! Ma, may sasabihin ako sa'yo. Ano, yon? Yung, buntis ako. Maganda, yan. Sinabi mo na ba kay Tianjun? Kailan ninyo balak magpakasal? Ay naku, magiging lola na ako. Ma, ano ba dapat kong gawin ngayon? Anong nangyayari? Bakit ka umiyak kahit buntis ka? Hindi man lang masaya si Tianjun. Sinabi kong magpakasal kami. Sabi niya, kapag may anak na, hindi na daw kami magkakasal. Wala ring dowry o alahas. Ano? Hayop, yan. Pasa mo sa kanya ang telepono, kakausapin ko. Nasa trabaho siya. Kahapon ko sinabi, hindi man lang ako pinansin. Ang kapal ng mukha, ilang taon na kayong magkasama. Yung magulang niyang kuripot na parang patay na baboy. Tapos sila pa ang may ganang magalit sa'yo. Ma, gusto kong hintayin na lang mga anak. Pwede mo ba akong tulungan sa bata? Ayokong mag-resign. Ayokong mag-resign para lang alagaan ang bata. Zhang Ba Oxuan, pinaghirapan namin palakihin ka, hindi para maging alila ng asawa at anak mo. Kung susundin mo ako, ipa-abort mo na yan. Pero buhay din to eh. Kung ayaw mo mabuhay sa hirap dahil sa kanya, ipa-abort mo na. Ang pamilya ni Chi Tianjun. Walang kanyang asahan. Ginagamit lang ng pamilya Chi ang bata para kontrolin ka. Huwag mong hayaang maging pabigat sa buhay mo ang batang yan. Ma, tumawag ako para humingi ng tulong, tapos ipapa-abort mo pa ako. Ikaw ang bahala kung itutuloy mo yan. Hindi ko alagaan ang isang anak sa labas. Paano naging anak sa labas yan? Anak ng hindi kasal ang magulang. Paano hindi anak sa labas yan? Kung ipipilit mo yan, wala akong magagawa. Bahala ka. Ma! Tianjun, kapag naipanganak na ang bata, pwede bang tumulong ang nanay mo ng ilang araw? Anong nangyari sa nanay mo? Hindi kayang tumulong ng nanay ko ng matagal. Pwede ba ang nanay mo?
Sabihin ko na sa'yo, sa amin kasi ang tradisyon ay kailangan mo magkaroon ng anak na lalaki bago kaalagaan ng biyenan mo. Hindi ba taga-katabing lungsod lang ang pamilya mo? Bakit hindi ko alam yan? Marami ka pang hindi alam. Sa amin, iba-iba ang tradisyon sa bawat barangay. E di sabihin mo sa nanay mo na huwag pansinin ang tradisyon. Paano kung walang mag-aalaga sa akin? Tayo na lang ang mag-aalaga sa anak natin. Ilang araw ang maternity leave mo? Sabat, Ano magagawa sa isang buwan? Kung hindi man ang nanay mo, kumuha ka ng yaya. ang lakas ng loob mo. Yaya pa. Saan kukunin ang pera? Hindi man lang bumili ng bahay o magbigay ng dowry ang magulang mo. Hindi pwedeng wala silang ambag. Sinong nagsabing walang ambag ang magulang ko? Sinabi nila, bibili sila ng bahay pag inasal na tayo. Kailan tayo ikakasal? Pag lalaki ang anak, ikakasal tayo. Pag babae, magkakaroon tayo ng pangalawa. Tama si nanay, si Chayanjun. Pinaglalaruan lang ninyo ako dahil buntis ako. Bakit ngayon ko lang nalaman na sunod-sunuran ka sa nanay mo? Sinusunod ko si nanay dahil tama ang sinasabi niya. Mga sakim kayong lahat. Ulitin mo, Nahuli ka na, nagpakita ka na ng tunay na kulay mo. hindi kita tinatakot, sige. Kakausapin ko si nanay. Papuntahin ko siya para tumulong ng ilang araw. Talaga? Pero siguraduhin mong malinaw kung hanggang kailan siya pupunta. Kung hindi, mawawalan ako ng trabaho kung ako lang ang mag-aalaga. Isa lang yung trabaho mo. Ako na bahala sa'yo. Ikaw magpapakain sa akin. Kahit utilities, hati pa tayo ngayon. Pag ipinanganak ang bata, malalaman mo ang gagawin ko sa'yo. Magkano ang year-end bonus mo ngayon? Bakit? Para makalkula natin kung magkano ang maiipon natin bago ipanganak ang bata. Magkano kaya ang ibibigay ng nanay mo? Sabi ni nanay, walang ibibigay kung hindi tayo magrehistro. Apo pa rin niya yon kahit hindi tayo magrehistro. Kung hindi tayo magrehistro, hindi tayo legal na mag-asawa. Siyempre, ayaw niyang gumastos. Mukhang masakim pa ang magulang mo. E di ibalik mo ang perang ibinigay ng magulang ko sa nakaraang taon. Bakit palagi mong binabanggit yan? Hindi mo ba ginamit? Anak nila ako, karapatan kong gamitin ang pera nila. Pag binigyan ka, pabor na yun sa'yo. Pabor? CJ, Sang Baotsuan, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Medyo pagod lang ako. Hindi, yung si Xian yun. Ang nagpapaikot sa'yo. Wala rin. Si Tianjun na yon ay naghihirap para sa kinabukasan namin. Araw-araw siyang nag-o-overtime para lang kumita ng extra. Gaano ba kalaki ang binibigay niya sa'yo? Ay, sabi niya, pagkapanganak ng bata. Sasabihin ko lang sa kanya ang mga kailangan, siya ang bahala. Naku, bakit ang tanga-tanga Montag PRin? Noong college, sabi niya bibilhan ka niya ng bag. Kailan ba siya naging totoo? Ibang usapan yon, hindi naman kailangan ang bag. Okay lang kung hindi bilhin, pero dapat bilhin ang gamit ng bata. Paano kung ipanganak mo na ang bata? Ayaw niyang bilhin. Anong gagawin mo? Imposible, anak niya yun. Kung babae ang ipanganak mo, sa tingin mo gagastusan niya ang anak mo? Hindi naman siya pwedeng hindi mag-alaga, anak niya rin yun. Hindi mangyayari yun. Hindi gagawin ni Tianjun yun sa akin. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya ngayon. Kung babae ang ipanganak, tanungin mo siya ng pangalan. Tiyak wala siyang naisip. Biglaan kasi ang pagdating ng bata. Kung lalaki, sigurado may pangalan na siya. Tama ka, wala siyang naisip kung babae. Gusto mo ba talagang makasama ang ganitong klaseng tao habang buhay? Anong gagawin ko? Ganon din ang sabi ng nanay ko, pero hindi ko kaya. Hindi responsableng dalhin ang bata sa mundo ng basta-basta. Tama ka, anak, pasensya na sa iyo. Mas mabuti na ang maikling sakit kaysa matagal. Putang ina yung si Tianjun na yan. Papatayin ko siya. Yao, tulungan mo ako na magiganti sa kanya. Ako? Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong mawalan siya ng pera at tao. Suotin mo ang pinakamahal kong damit at alahas, magpanggap kang mayaman. Hindi ba niya makikilala ang damit mo? Hindi ko pa yun nasusuot. Bakit hindi mo sinusuot ang dami mong damit? Dati, plano kong isuot yun sa mga date namin. Pero palagi siyang busy. Sapat na ito, ang natitira na lang ay ang ganda ko. Tara.
Sandali lang, yung makyup ng mayaman hindi masyadong makapal. At hindi naman marunong si Tsi Chanjun tumingin ng makyup. Nan, Hindi niya ba nakita ang relo na ito? hindi pa. Dapat ibibigay ko sana ito bilang regalo sa kanyang kaarawan. Pero hindi na kailangan ngayon. Pero mukhang mamahalin ang relo na ito. Magkano ba ito? 70,000. Nababaliw ka ba? 160,000 lang ang bigay niyang dowry sa'yo. Tapos bibili ka ng relong 70,000 para sa kanya? Pwede ba akong pakasalan mo na lang? Sa ganito, mas maniniwala sila na mayaman ka talaga. Hi, Xuan, nakauwi na ako. Hi, ano ito? Ipapakilala ko sa iyo. Ito ang kaibigan kong si Liu Yao. Kakagaling lang sa Amerika. Ito naman ang aking nobyo na si Xie Shanjun. At ama ng aking anak. Kumusta? Pwede ba kitang tawagin Yao Yao? Kahit ano ang tawag mo sa akin. Tianjun, hindi ba't sinabi mo dati? Na gusto mo makilala ang mga malalaking negosyante? Si Liu Yao ay nasa venture capital. Nasa venture capital ka pala. Dapat malaki ang kinikita mo. Zax lang. Kung ikukumpara sa mga elite sa Wall Street, hindi ito ganong mahalaga. Pamilyar ang relo mo. Dapat mahal ito, di ba? Zax lang. 70,000. Talagang totoo na nasa finance ka. AMM, pero ito ay ordinaryong modelo lang. Marami pa akong iba, kung interesado ka. Dadalhin ko sa susunod para makita mo. Hi, kung nasa venture capital ka, dapat marami kang kilalang malalaking negosyante, di ba? AMM, gaano kalaki ba ang malaki? Noong nasa Wall Street ako, tumutulong ako sa wealth management, mga negosyanteng bilyonaryo. Kung kaibigan ka ni Xuan, dapat tutulungan mo akong kumita, di ba? Masyadong excited si Tianjun. Kapag narinig ang mga bilyonaryo, nawawala sa sarili. Pasensya na, nawala ako sa sarili kanina. Hoy, Yao Yao. Ano ang balak mong gawin ngayong nakauwi ka na? Nasa pharmaceutical research ako, siguradong makakatulong ako sa'yo. Kakauwi ko lang. Hindi pa ako nakakapag-isip ng gagawin. Pero nasa pharmaceutical research ka. Subukan kong mag-invest sa pharmaceutical company. Sige, hi, mag-add tayo sa WeChat. Pag-usapan natin ng maayos mamaya, okay? Ziege. Tianjun. Lanan. Bakit ang sweet mo kay Liu Yao ngayon? Mainit ang pagtanggap ko sa kanya dahil bisita siya. Gusto mo ba siya? Ano ba sinasabi mo? Dahil kaibigan mo siya kaya ganito ako. Hindi mo dapat ako pagdudahan. Mali ako, hindi ko dapat pinagdudahan ka. Tama ka, mali ka. Sabihin ko sa'yo, ang init ng pagtanggap ko sa kanya. Gusto ko lang sana natulungan niya akong kumita. Para may pambili na tayo ng dowry at alahas mo. Ay, hindi ko inasahan na ganito ka pala kasuyo, mahal. Ang bait mo. Alam mo na dapat yan. Kapag gabi na ako umuwi, dagdagan mo naman ng ulam. Si Shanjun, huwag kang magmalabis. Kung hindi ako maaga umuwi, hindi ako magluluto. Hindi kasing ganda ni Liu Yao. Ano sinasabi mo? Ilang araw mo palang siya kilala, sinasabi mo nang mas mabait siya. Ay hindi, mali ako. Mali ang sinabi ko. Ikaw ang pinakamabait sa buong mundo. Pinakamabait na baby, mahal na mahal kita. Ganun dapat. Sabihin ko sa'yo, pwede kang kumita kasama si Liu Yao. Pero kung magluloko ka sa kanya, mag-ingat ka. Ay hindi talaga. Hindi talaga ako magloloko. Hoy. Natulog na yung babae, nahirapan akong lumabas. Kailan kayo maghihiwalay? Baka naman. Habang buhay na lang tayong magtatago. Huwag kang mag-alala. Alam mo namang buntis siya. Hintayin mo, hanap ako ng paraan para maalis yung bata sa tiyan niya. Pagkatapos magkasama na tayo. Ang hasle, kailan piayan? Huwag kang magalit, kantahan na lang kita para makatulog ka. Ayoko, pangit ng boses mo. Sige, hindi na ako kakanta. O sige, sabihin mo na lang sa akin. Kumusta na yung stocks ko? Ah, stocks pala ang inintindi mo, hindi ako. Mahalaga ka rin naman, pati yung stocks. Pero ikaw ang pinakamahalaga. Sinungaling, stocks talaga ang iniisip mo. Naku naman, sabihin mo na sa akin. Bababa o tataas yung stocks ko? Inside information ito, huwag mong sasabihin kaninuman. Sumpa ko kung sasabihin ko sa iba. Mamatay ako sa kidlat. Tama na, huwag mong sabihin yan. Sige, sabihin mo na sa akin. Tataas yung stocks na yan sa buong linggo, dapat mong bilhin. Sige, bibili ako, marami akong bibilhin. Tianjun, saan ka pupunta? Ay gising na siya, hindi na muna tayo mag-usap. Teka, inom lang ako ng tubig. Nauuhaw ako. Bakit ka pumunta sa sala kung hindi ka matutulog? Uminom lang ako ng tubig. Nag-aalala ka ba dahil sa bata? Tinanong ko na si Liu Yao pagkapanganak ng bata.
Hihiraman niya tayo ng pera para sa emergency. Mayaman siya, hindi ako makakapantay. Okay lang, kahit wala kang kakayahan, sasamahan pa rin kita. Sige, dahil ang bait mo, masahehan kita ng hita. Ethan. Tianjun, kakain ka ba sa gabi? May gagawin ako, hindi ako uwi. Nasaan ka? Ang ingay dyan. Abala ako, usap na lang mamaya. Hoya Oyaw, kamusta dyan? Nabaliw si Chichenjon sa pangarap na yumaman. Inubos niya ang ipon niya, hindi ko siya mapigilan. Lesiu. Ganito rin ang ginawa ng kaibigan niya dati para lokohin siya. Hindi ko inakalang gagana ulit ang parehong paraan. Buhay na ang bata, ititigil ba talaga? Tita, magugustuhan mo ang regalo ko. Ang aga mo pa, matulog ka na, may trabaho ka bukas. Alam mo palang may trabaho bukas. Ano ba? Anong attitude mo? Attitude sa taong laging lumalabas. Huwag kang magpupuyat, pagod na ako sa trabaho. Pag uwi ko, ganito pa ang nararanasan ko. O, amoy channel no 5 pa ang client. Sino nagsabi sa'yo na lalaki lang ang clients? Maraming babae sa medical sales, alam mo ba? Paano mo kinausap, nakaupo ba sa hita mo? So, ang sabihin sa'yo, huwag kang magmalaki. Si Shanjun, hindi pa tayo kasal, pag nagpakasal na tayo sasabihin ko sa'yo. Kung ayaw mong magpakasal, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kung magpupuyat ka pa, iiwan kita. Anong pangako sa'yo ng babae na pinaghiwalay mo ako? Anong babae, huwag kang maghanap ng away. Kung walang babae, bakit ka laging wala sa bahay? Anong negosyo ang kailangan pag-usapan araw-araw? Anong alam mo, maliit na empleyado ka lang. Negosyo to, hindi sa mesa pinag-usapan. Saan mo pinag-usapan? Matulog ka na, huwag kang maghanap ng away. Buntis ako, ganito ka ba sa akin? Ano, ako ba ang nagpabuntis sa'yo? Huwag kang magpanggap. Matulog na. Nagmamadali ako, ano ba? Nasaan na ang pera sa joint account natin? Ano pa, nagkakamali ka lang. Bitawan mo ako, malalati ako sa tren. Kung hindi mo sasabihin ngayon, hindi kita hahayaang umalis kahit saan. Zangbox 1. Akala mo ba dahil buntis ka ngayon? Lakas ng loob mo, nagwawala ka. Sige, umalis ka. Kung hindi mo sasabihin kung saan napunta ang pera, hindi kita hahayaan. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ininvest ko ang pera. Kanino mo ininvest? Axie Shanjun, gago ka. Masakit ang tiyan ko. Ilang buwan pa lang, nagdradrama ka pa. Gago. Hoy, Yao-Yao. Magkano ang ininvest niya doon? 300,000. Ang laki. Kasama ang sa akin, wala siyang ganoong kalaking pera. Sabi nila, hiniram niya ang pera ng iba. Paano mo siya na-convince? Sinabi ko sa kanya, halos lahat ng aking pera ay ininvest ko na. Kaya nagmadali siyang sumunod. At sinabi niya na kapag kumita na siya, makikipaghiwalay siya sa iyo at pakakasalan ako. Pakakasalan ka. Nababaliw ka na. Ano ang susunod nating gagawin? Bilisan natin para mas lalo siyang mabaliw. Sabihin mo sa kanya, babalik ang ex-husband mo. Wala akong ex-husband. Ginawa ko para sa iyo ang eksaktong ex-husband. Para kay Xie Shanjun, mas lalo siyang mababaliw. Paano? Baby, kapag kumita na ang investment na ito, magpakasal na tayo, okay? Tianjun, pero babalik ang ex-husband ko. Kailangang ipagpaliban ang kasal natin. Ano? May ex-husband ka pala? Noong nasa Amerika ako, siya ang nagdala sa akin sa Wall Street. Pero naghiwalay kami pagkatapos ng 1 taon. Bakit siya babalik? Siguro gusto lang niyang makita kung masaya ako. Eh di mas maganda, pakakasalan mo ako, di ba? Para patunayan kung gaano ako kasaya. Pero, Bakit ka nagbubuntung hininga? Ano, ayaw mo sa akin? Hindi ba patunay na masaya ako? kung makikita niya na napangasawa ko ang isang tao, na mas mababa ang estado sa akin, siguradong lolokohin niya ako.
E di ipakita natin sa kanya kung gaano kayaman ang kasalukuyan mong partner. Pero lahat ng pera mo ay na-invest na. Paano mo patutunayan sa kanya? Back na lang. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Hindi, bakit ang hirap-hiramin ng pera sa'yo? Sabi ko na, kapag tumakbo na ang proyekto, babayaran kita. Yung hiniram mo sa akin noong nakaraang buwan, hindi mo ka na babayaran. Hayaan mo, tag muna yung bago ka manggilang ulit. Ang tigas ng ulo mo. Sabi ko sa'yo, ngayon. Kasama ko na ang mga elite sa Wall Street, kumikita na kami. Kapag kumita na ako ng malaki, babayaran kita ng pati interes. Malaki? Kung galing ka talaga sa Wall Street, bakit hindi ka doon nagtrabaho? Kung uwi ka man, dapat sa Lujiazui ka muna pumunta. Hindi dito sa second tier city natin. Walang alam. Sabi ko sa'yo, dito sa second tier city natin. Mas may potential kaysa sa fully developed na Shanghai. Kaya hindi kayo mayaman. Six, ikaw ang may alam. Hindi na ako sasama sa'yo para kumita ng malaki. Tama lang yan. Sabi ko sa'yo. Hoy, hindi man lang natapos ang usapan, binaba na ang telepono. 4 na buwan na, bakit naninigarilyo ka pa rin sa bahay? Tama na, hindi naman mamamatay sa second-hand smoke. Hindi ako mamamatay pero ang bata. Alam mo ba, maraming nanay na nalanghap ng second-hand smoke, nanganak ng deformed na bata. E di ipa-abort mo yung deformed na bata. Si Shanjun, tao ka ba? Ganyan ang sasabihin mo. Ano to, basura? Gusto mo itago, itago. Gusto mo ipabort, ipabort. Tumigil ka na. Sabi ko sa'yo, hindi tayo kasal, anak sa labas lang ito. Gusto mong labag ko. Ayun naman, magpapalimos na lang kayong mag-ina. Si Shanjun, anak mo rin ito. Eh ano naman? Wala naman sa tiyan ko. Kunin mo ang pera sa joint account. Hindi ko makukuha. Si Shanjun, hindi pa tayo mag-asawa. Ang pera sa joint account, hindi pa joint property. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, kung isasakdal kita, kailangan mong ibalik ang pera sa akin. Isasakdal mo ako. Depende sa'yo. Dahil sa dalawang salita ko, isasakdal mo na ako. 2 salita. Kanina gusto mo pa akong itapon. Mahal, paano ko kayang itapon ka? Nasa tiyan mo. Ang anak ko, di ba? Kapag bumalik na ang pera ko, itatapon na kita. Gusto mo bang kapag nabawi mo na ang puhunan mo, itatapon mo na ako? Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Impossible yun. Nakita ko sa aparador mo ang daming mamahaling damit. Baka nabawi mo na ang puhunan mo. Hindi. Nauuhaw ka na. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Liu Yao, ang ganda ng taste ng kasuotan ng current mo. Sa akin, komportable lang talaga sa pakiramdam yung brand na to. Suot lang ng suot, wala namang taste. Bagamat hindi sikat na luxury brand to, libo-libo pa rin ang isang damit. Akala ko ba hindi mo alam tong brand? Marami sa mga kaibigan ko ang nagtatanong, bakit daw pag mayaman na? Hindi ako bumibili ng Chanel, Armani, o kung ano pa. Para sa akin, hindi importante ang brand, ang komportable ang pinakamahalaga. Xian Yun, galing din SA Venture Capital ang ex-husband ko. Nagsta-startup siya ngayon. Pwede kayong mag-usap. Ah, akala ko sa investment lang galing ang background mo. Nag-business ka na rin pala ngayon. Hindi naman, nag-eksperimento lang, at malaking tulong ang mga kaibigan. Mga 50 milyon lang naman ang na-raise kong puhunan. 50 milyon? Mga established na ang mga kaibigan niya sa Amerika. Parang baya lang SA kanila ang 50 milyon. At promising talaga ang market na to. Ano pong industry ang negosyo ninyo? Alam nyo, yung sikat na lelomat sa buong mundo ngayon? Dylan, nagbibenta ka rin ng mga stuff toy. Medyo. May mga kaibigan akong designers. Libre lang silang gumuhit ng illustrations at nag-design ng IE para sa akin. Malaking tulong talaga yun. Pwede ba akong sumali? Paano ka zazali? Hindi na nangangailangan ng investors ang kumpanya niya. Magtatrabaho na lang ako sa kanya. Yung trabaho mo na yun? Mag-resign na ako. Maliit naman ang sahod. Xian Yun, ano ba ang trabaho Montag ngayon? Wala, basta-basta lang. Die Resong resign? Paano kung malaman ni Zhang Baozuan? Hiwalayan ko na lang siya agad. Anong magagawa niya? AME, ang bilis mo namang magdesisyon. Siyempre. Noon ang una, ang daming nanliligaw sa kanya. Bakit nga ba siya pumayag sa akin? Dapat umalis ka na at bigyan ng pwesto si Yao Yao. Huwag kang tatagal sa pwestong hindi ka naman karapat-dapat. Ikaw mismo ang nagsabing hindi ka karapat-dapat. Zhang Baozuan, gusto kitang pasalamatan. Dahil, Nakahanap ka para sa akin ng kasinggaling ni Tianjun. Basura lang yan, ikaw lang ang nagpapahalaga. Kung kayang-kaya niya akong iwan ngayon bukas. Huwag kang magsinungaling. Yao Yao, huwag kang makinig sa kanya. Palagi siyang gumagawa ng problema kaya hiniwalayan ko. Narinig mo na? ikaw ang gumagawa ng kalokohan kaya ka tinadyakan. Sige Liuyaw, aalis na ako. Mag-ingat ka na lang sa pagiging kasama ng ganitong klaseng tao. Dahan-dahan, lumalaki na ang tiyan mo. Baka mo miscarriage ka pa.
Liu Yao, ngayon ka lang masaya. Pagdating ng panahon, Tigil-tigilan mo ang pag-aaway sa amin. Masaya naman kami ni Yao Yao. Ikaw, tigil-tigilan mo ang pag-away sa amin. Xiang, may trabaho pa ako sa opisina. Mauuna na ako. Sige, pumasok ka. Pag uwi mo, lulutuan kita ng masarap. Oo, alas na ako. Hello, Ma. Pumunta si Zhang Baoxuan sa bahay ng magulang niya para magpahinga. Sa wakas, hindi ko na kailangang harapin ang walang ekspresyon niyang mukha. Ngayon, nagpadala si Zhang Baozuan ng package sa amin. Ano kaya ito? Ano? Mga bitamina para sa inyo. Nasa panaginip ka pa rin. Ito yung kinain niyang lalaki. Ano? Nagpa-abort siya, hindi ba siya? Sabi ka unang gabi nasa panaginip ka. 4 na buwan na ang tiyan niya. Hindi mo ba alam kung halata na? Wala akong karanasan, paano ko malalaman? Nakita naming lalaki ito ng tatay mo. Nagpanik kami, sayang ang apo namin. Sinira lang ni Zhang Baozuan ang lahat. Huwag kang mag-alala, may susunod pa naman. Madali lang sabihin yan. Matanda ka na rin. Mahirap na maghanap ng kasing sunod ni Zhang Baozuan. Gaano kahirap? Huwag kang mag-alala, makakahanap ako. Mas masunurin pa kay Zhang Baoxuan. At mas mayaman pa. Nabaliw ka na ba sa ginawa ni Zhang Baozuan? Ma, totoo, may girlfriend akong mayaman, bilyonarya. Binigyan pa ako ng mamahaling relo. Talaga? Haha. Akala ni Zhang Baozuan. Makakasakit siya sa amin sa pagpa-abort niya. Panaginip lang yan. Ang galing ng anak ko. Siyempre, babae lang, madali lang para sa akin. Hi. Anong ginagawa mo dito? Nakuha mo na lahat ng gamit mo. yung relo na binigay sa iyo ni Yao Yao, ibigay mo. Anong sinasabi mo? Ako ang bumili ng relo, may resibo pa ako mula sa tindahan. Kung mabawala ka pa, palalayasin kita. Naniniwala ka ba? Subukan Montag. Bakit ka nandito? Hindi ba't? Exazawa ni Liu Ya, niloko ka. Kaibigan ako ni Chuan. Pinapunta niya ako para magpanggap. Ano ibig mong sabihin? Anong ginagawa mo? Bahay ko ito, lumayas ka. Si Shanjun, oras na para magbayad ka ng renta. May pera ka ba? Hindi ba't nagbayad ka na ng 3 buwan? Kinukuha ko ang 2 buwan pabalik sa landlord. Dahil sinabi ko sa kanya, ikaw lang ang nakatira nitong 2 buwan. Kaya ikaw ang magbabayad. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kakasabi lang. Ibigay mo o tatawag ako ng pulis. Ang binigay ni Liu Yao sa akin ay akin. CJ. Kapag ikinasal na kami ni Liu Yao, magiging mayaman na ako. Isang relo lang yan. Nangangarap ka pa rin. Tumawag ka kay Liu Yao, subukan mo. Sasabihin ko sa iyo, huwag mo akong takutin. Paano posible yon? Ni-block ako ni Yao Yao. Ang plano naming 3 para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Imposible ang yaman ni Liu Yao. Hindi niya ako lolokohin. Si Shanjun, magising ka na. Hindi totoong mayaman si Liu Yao. Ako ang nagpanggap sa kanya para sa palabas na ito. Imposible, totoo ang mga alahas at pamumuhunan niya. Tulong ko yon, ibinigay ko ang sarili kong resume. Bahay at alahas, lahat ipinahiram ko sa kanya. Nilinlang niyo ako. Anong balik mo? Hintayin mo, makikita mo. Gusto kong makita kung paano mo ako gagantihan na may utang ka at nawalan ka pa ng trabaho. Paano mo ako gagantihan? Ah,